Sabi ni Itol, Ezra, kung 21 lang daw talaga yung RF. Ang sabi, oo, confirmed na 21 lang. Pero ang sabi nung una, 22 yung mga candidates. Tapos 21 lang daw. Ngayon sa 30 na lang natin malalaman. Why Dom don't make the callback in Century 2 na? It's Jayco. Actually, tanong ko rin yun kanina. Kanina bago ko mag-live, nagpa-browse din ako. Tapos, nakita ko nga yung hanay ng mga top 20 male finalist. Tapos, nakita ko sa comment section, sinabi nasan daw si Dom. Si ganyan. Tapos naisip ko na lang, baka binigyan na lang ng chance yung iba. Kasi, yung top 20 male finalist talagang diverse siya eh. Lahat, all walks in life, yung male finalist. Even yung mga girl finalist, yung mga babae. So, feeling ko pinagbigyan na yung iba. Tsaka kung sino may magandang kwento at mga bulang kwento, siya na yung pumasok. I mean, hindi naman pinagbigyan. Deserve din naman kasi ng mga pumasok. Kasi nga, pinasok nga nila yung talagang diverse, iba-iba, walang pare-parehas. So, yung maganda talaga yung story. Tapos, batak din. Kasi nga, di ba, fitness competition yung Superbuds. Lacrini daw sumalang ulit. Kasi yung Superbuds, hindi naman siya beauty contest. Ano naman siya, fitness competition. So, yun nga, yung batak, maganda yung storya, may pagpahalaga sa health, yun yung nakapasok. Siyempre, kasama na yung personality, appearance, pangalawa na rin. But yeah. Sino top 3 mo sa Miss World PH? Sabi ni Jayco. Actually, gagawa ko ng content after nito. Gagawa ko ng content ng Miss World PH. Sino ba yung top 3 ko? Gusto ko si Aaron Davis. Anong apelido ni Aaron? Yung Bicolandia. Wait lang, Aaron Davis. Anong apelido ni Aaron? Mr. World PH. Aaron Davis nga, siya yung number 1 choice ko. Kasi athletic. And hindi na ito yung first time na sumali sa Aaron Davis. Yes, it's Jayco Aaron Davis. Hindi rin ito yung first time na sumali sa Aaron. Kasi nga, pangalawang beses na niya to na mag-national. Nag-Mr. Pilipinas Worldwide na siya 2023. Na-meet ko na siya one time. Though yung 2023 malakas din naman laban niya. Pero mas okay kasi noon. Kaya di siya nagka-title. And then, ito, siya yung number 1 bet ko. Bakit? Kasi very natural. Very natural ang galawan ba? Ganyan. Tapos, athletic. Parang pwedeng ihanay kala Andrew Wolf, kala Kirk, ganyan. After nila Kirk, nila Andrew Wolf, Sam Adjani. Parang swak siya. For me. So, siya yung niro-root ko for the Miss World Philippines. Other than that, gusto ko si Alexi Cruz. Kasi very Pinoy naman. Ibang putahe. If ever si Alexi Cruz, ibang putahe yung ibibigay niya kasi nga, for the recent years, puro mga happies, diba? Pero pagdating kay Alexi, Pinoy na Pinoy. Tapos, height din. And then, pangatlo, sino ba? Parang yun lang. Sino pa ba? Yun lang. Sino pa ba? Yun lang. Yun lang. Pero there is ang gwapo. Bet ko si Nueva Ecija, si Pampanga, mga baby boys sila. May isa pang baby boys. Yun. Yung mga Philcoms, mga bebe boys. Pero kasi feeling ko yung mga bebe boys hindi talaga uubra sa Mr. World Philippines eh. Kasi parang ang uubra doon yung mga talagang men na ang category. Miss Gigi! Thoughts po kay Miss Palawan for Binibining Pilipinas. Actually, hindi siya nagre-resonate sa akin, Miss Gigi. Yung parang okay lang. Ganun lang. Gagawa ko ng hot picks. Binibining Pilipinas, baka bukas ako gumawa. Kasi nga, 1 week na lang, Binibining Pilipinas na. Sino ang gusto yung i-number 1 natin? Kasi talagang tinanong sino gusto yung i-number 1. Sino nga ba dapat talaga? Kasi wala pa rin ako nakikita mga hotpicks ngayon eh. Sabi ko, titingnan ko mga ibang mga hotpicks kung pare-parehas kami bago ako maglabas. Eh wala rin ako ibang mga nakikitang hotpicks. Kanina, may event na Binibining Pilipinas, parade na nila.
Hindi ko pa siya papanood pero papanoorin ko bago ko ilabas yung final hotpicks ko kasi baka sakaling mag-iba-iba yung mga hotpicks natin. Sabi ni Jaco, Sasha daw. Sasha Lacuna. Tingnan natin. Thoughts about Bianca B. Bianca B. Bianca, sino Bianca? Sorry. Bianca B. Binibili Pilipinas din, Henry. Hindi ko kasi sa ulay yung pangalan eh. It's Jayco, Alexi Cruz need more polishing. Polishing sa siguro sa face. Kailangan may mga improve pa. Tapos facially, yung facial expression, lakad. Actually, ang dami. Ang dami talaga. Pero kung titingnan mo siya, perfect siya for me. Basta silang dalawa, Alexi Cruz or Aaron Davis. Bianca Bautista, anong bansa? Anong bansa? Anong lugar niya? Sabi ni Balitang Ina, Alexi or Angelica. Ayan nga, ang latest ngayon sa mundo ng pageantry kasi yun yung pinakamalaking topic at usapan ngayon. Ang magiging rival ni na Alexi Brooks at Angelica Lopez. Kasi nga, alam niyo naman na wishlist yan ng lahat for the MGI. Especially Angelica Lopez. Si Alexi, parang nung nag-MUPH siya, parang ang naisip natin na pwede rin pala sa MGI si Alexi. Pero hindi natin alam na pwede bang tumawid si Alexi agad-agad. Tapos biglang ito nga, kaya naman pala, nakatawid agad si Alexi pagkapasa ng corona nung April or nung May sa Miss Eco. Nakatawid agad siya ngayong July sa ibang bakuran for the Miss Grand. So kaya naman pala. While sa Angelica, yun, wini-wishlist siyang bumalik ng mga pageant fans. Though ako, hindi ko siya wini-wish ng wish talaga. Pero yun nga, nakabalik na nga ngayon sa Angelica for the MGI All-Star. So dalawa na sila, Alexi Brooks versus Angelica Lopez. So mahihirapan talaga mga pageant fans mamili. Kasi nga, alam niyo naman na itong dalawang ito ay sobrang wishlist ng mga fans. So may hirapan talaga. So kung tatanungin niyo naman ako kung anong gusto ko or kung sinong gusto ko, nabanggit ko rin kanina sa comment section, sabi ko sana mag MGI All-Stars yung dalawa. Kasi parang di bang pipili pa nga daw ng dalawang MGI All-Stars dun sa Reyna Pilipinas. So sana sila na lang mag MGI All-Stars. Then yung regular na MGI, pumili na lang sila ng ibang girls dun sa roster. Parang ganyan. Kasi nga, yung mapipili naman for the regular MGI, magiging dakilang alay. So, laban-laban na lang sila doon. It could be Zesta, Zea, Nestle Pala, or yung iba pang girls na nandun sa roster. Actually, si Zea, Nestle Pala, yung isa kong choice for the regular. However, nag-hold back sa akin kung bakit hindi si Zea. Kasi nga, yung height ni Zea nasa shorter side. So, I opted to choose Kristen Marcelino na lang, pangalawa, for the regular MGI. Basta kagalingan ni girl. Actually, malakas naman ang laban niya. Basta galingan niya lang talaga. Galingan niya lang talaga, makuha niya lang yung attention ng tao, yung momentum. Papasok naman yan. Ilan po ang crowns ng MGI ng Reyna Pilipinas? Tatlo po. Tatlo yung pamimigay nilang award. 2 MGI All-Stars, isang regular na grand. Actually, puro grand lang talaga. Wala naman silang ibang title. Reyna kala nila si Mirna si Bulacan. Sabi ni Henry. Sorry. Reyna kala nila. Joshua Sena, yung 21 lang po talaga ang candidates. Mukhang confirmed na yung 21 na lang. Mukhang wala na tayong inaantay. Pero kasi ngayon, unang release nila, 22 daw yung candidates. Pero baka bila pa may lumitaw na isa. May lumitaw pa na isa sa Monday, July 13. Si Ann Patricia daw may chance sa Reyna, sabi ni Balitang Ina. May chance siya dun sa MGI All-Stars na category. Again, dalawa siya, 2 MGI All-Stars, isang MGI na regular. So, yung chance niya, baka na sa MGI All-Stars. Sa mismo MGI All-Stars. Kasi guys, diba yung MGI regular, hindi siya nag-accept ng trans, diba?
yung MGI All-Stars lang ang nag-a-accept ng trans. Tama, di ba? Unless binago na ngayong 2026 na yung MGI regular pwede na mag-trans. Ayun ang hindi ko alam ha. So, yun. Pwede naman siya dun sa MGI All-Stars. Pero kung ako, yung roster ngayon, Angelica Lopez, Alexi Brooks, MGI All-Stars, tapos it's either gusto ko si Kirsten or si Zia sa MGI na regular. Unless may babasag pa sa kanilang dalawa. Yes. So tingin nyo po ba sa MMD sasali? Mukhang hindi talaga, Nico. Mukhang hindi talaga. Tsaka hindi na yan sasali. I mean, hindi na yan sasali din sa Nationals. Kung sasali yan, diretso na yan sa Thailand. As in, diretso na, MJ All-Stars. Pero yung ngayon, sa Rina, hindi. Miss Gigi, may chance kaya ang Luisa ko sa Binibini Pilipinas? Yes po, kung gusto niyang bumalik, balik na. Balik lang ng balik. Kasi sayang ang chance, Miss Gigi. Ano pa ang tingin nyo kay Sasha Lacon yun sa Binibining Pilipinas? Kaya naman, pero parang sorry, kaya naman pero parang ang hirap. Excuse me, parang hirap pa. Kasi nga, dalawa lang ang corona sa Binibining Pilipinas, dalawa lang ang title, ang daming mga pwede. Hindi mo nga alam ngayon kung sino yung number 1 sa kanila eh. Kaya nga siguro walang naglalabas sa mga hot picks ngayon, early hot picks, first hot picks, second hot picks, kasi hindi mo alam talaga sa kanila kung sino sila. Kung sino ang mananalo talaga or makokoronahan. Gagawa ko ng hot picks sa Binibining Pilipinas at naiisip kong i-number 1. Gagawa ko ng hot picks, kahit nga ako diba hindi ko alam. Kaya nga nag-aabang ako ng ibang mga hot picks kasi nga makikiramdam ako or makikigaya. Baka kasi pare-parehas kami or baka hindi kami pare-parehas. At least alam ko kung nasan yung eksena ko pagdating sa mga hot picks. So yun nga, gagawa ko ng hot picks pero bala kong i-number 1. Alam niyo ba kung sino bala kong i-number 1? Si Ayin ni Kayla Abad, San Jose Occidental, Mindoro. So kung number 1 siya yung international. Kasi siya yung pinaka-bagets sa lahat. Siya yung, alam mo yun, yung pang MI na material. Pag MI na material siya na. Kasi hindi mo na pwedeng i-number 1 si Gwen or yung ibang girls na malalakas sana. Hindi mo na sila ma-number 1 kasi yung age nila nasa borderline na. Diba, kunyari hanggang 27 yung MI, nasa 27, 26 na sila. Kaya hindi mo na siya maiakyat for the number 1. Siguro pwede na sila number 2, number 3, number 4. Yun yung hirap ngayon sa Binibining Pilipinas. May mga magagaling na girls, may maganda, may mga pang MI. Pero hindi mo maiakyat as MI kasi nga yung mga age nila nasa 25, 26, 27, ganyan. Baka bagets pa rin ang gusto ng MI. Kaya safe piliin yung mga bagets. Tapos itong mga mananalo ngayon, next year palalaban. So mag-i-age out na talaga yung mga yan. So safe ngayon piliin yung mga bagets talaga. Bagets na palaban. Yung mga bagets na palaban, hindi yung bagets lang talaga. Sabi daw ni Diva Star, Diva daw tapos. O tingnan natin Nico sa 13 kung may... Tingnan natin sa 13 kung may hahabol pa. When po ang supranational this coming July na? Supranational, wait lang, hindi ko alam ang pinali. Supranational 2026. July 31 and August 1. Ang finals. Magkasunod to lalaki, babae. Magkasunod nga sila. July 31 and August 1. Speaking of supranational, nag-send off na yung dalawa. Si Felipe Parasigan tsaka si Kat Legado. Paalis na rin sila kasi nga mag-umpisa na rin yung mga pre-pageant activities ng Supra and then yung finals nga sa 31 and sa August 1. Yung sa Globe naman, sabi ni Lay, sa Globe po, dyan yung maraming mag-aagawan talaga pero hindi mo alam din kung sino yung mukhang mag-Globe, no? Kasi again, madami sila, maraming pwede, tas iisa lang naman yung crown, which is Globe. Diyan yung maraming mag-aagawan. Kaya labo-labo talaga tayo dyan. Marahil, malamang, mangyayari ulit yung nangyari nung kala Jasmine Bunghay. Na bigla na lang siya nag-globe, na out of nowhere, biglang nag-globe siya na hindi mo alam kung saan ang galing. Kumbaga kung sino yung mag-perform talaga on the finals, siya yung mananalo.
Uy, ito si Ayin, nag-reply siya. Hello po. Si Ayin ba talaga to? Binibini number 17. Thank you daw. Ayan, ikaw ang aking number 1. Ayan, sa binibini. Ay, actually, pinag-iisipan ko pa. Sabi ko, gagawa ko ng hot pick. Sabi ko, ikaw ang ina number 1 ko. Pero parang buo na talaga yung loob ko. Parang ikaw na talaga. And manifest na natin yan. Good luck, good luck. Sipag mag-copy-paste yung Kyle. Sabi ni Kyle, malaki ba sa tingin mo chance ni Angeli Kumar from La Union? Nabanggit ko na rin to last live ko, performer nga siya. Mamaya manonood ulit ako nung ano nila, parade, kasi hindi ko pa napapanood. Titingnan natin kung ano yung eksena niya. Performer siya, pero hindi mo nga alam kung saan siyang crown pwede. Ngayon sabi ko nga kanina, kung sino talaga dyan yung magpe-perform sa 18. Kung yung, alam mo yun, laban na laban, pe-perform talaga. Mukhang siya na yun, siya na yung mag-globe. Or kung sino man, bahala kayo. Siya na yung mag-globe kasi nga, kagaya rin yan na nangyari kala Bonggay noong 2024, batch ni Mirna Esquera, na kung sino yung mga nag-perform talaga. Sila rin nakakuha ng top 2 crowns. Annabelle McDonald, ganun din, di ba? Sino pa yung consistent? Sino yung consistent? Consistent. Iba-iba rin sila eh. May time na si ganto, may time na si ganyan, may time na si ganon. Tsaka opinion ko lang kasi yun, hindi ko alam yung ibang opinion ng iba. Kaya iba-iba rin kami. When ang final na Binibining Pilipinas, July 18. Kailan na July 18? Saturday. Uy, ito na. This coming Saturday. Pepot, mauwi kaya ni Kat yung Supra Crown? Sa tingin nyo ba kaya? Ako at least top 5 na. Ako yun lang din naman yung expectation ko. At least top 5. Hindi man tayo naghahangad ng crown. Pero masaya naman na tayo makapasok sa top 5. Kasi at least pag nanood tayo, dire-diretso, di ba? Masaya kasi hanggang Q&A makikita natin. So yan lang muna expect natin, at least top 5 okay na. Yes, sabi ni Riri, top 5 is enough. Sabi naman ni HHH Ika, Roxy for Binibining Pilipinas 2020. Gusto mo ba? Ako, feeling ko pahinga na. Pahinga na anak kasi nag-Miss Earth na rin. Oh no, siya na nga nag-Miss Earth na siya 2020, di ba? So parang okay na ako. Nag-try naman na siya sa Miss Universe Philippines. Nag-aartista naman siya. Okay na. Kung ako lang tatanungin na. Sabi ni Lay, yes please. Ayun, so ano yung yes please Lay? Pero yun nga, yung mga haganapan ngayon, Reyna Filipinas, siya yung mainit na topic ngayon. Pero patatapusin na muna natin ang Binibining Pilipinas for July 18. And then didiretso na tayo ng Reyna Pilipinas kasi guys, Brooks versus Lopez for the Reyna Pilipinas. At kung may magpapakita pa sa 13, malay nyo, may magpakita pa kagaya ng pinag-uusapan sa pageant community, edi mas masaya yun, tatlo sila. It's Brooks versus Lopez versus Tururut. Herlin daw. Actually, yun yung sasabihin ko, dapat malay nyo magpakita sa Herlin, no? Sabi ni Spore Seeker. Pero kung magpapakita si Herlin, gusto ko siyang alay. Gusto ko siya for the regular MGI. Kasi nga, dun sa alay, dapat kasi yung alay, oo, alay siya, pero kahit papano, dapat si alay, malakas pa din. Malakas in terms of, malakas siya sa mga pageant fans. Yung alam mo yun, sikat, ganyan, sikat. Artista kasi siya, artista, sikat sa pageant community, ganyan. So, dapat ganun pa rin si alay. Pero kung ano naman, kung sino man si alay, okay na rin naman. Kung sino man siya. Lala talaga pag sa Herlin, sabi ni Spore Seeker. Pero parang wala ka naririnig sa kanya ngayon eh. Na wala talagang mga clue. Parang tayo lang mga pageant fans ang gumagawa ng mga kwento na sasali siya or baka siya yung magpakita. Pero wala kang makitang ingay, pero baka ngayon, baka yun nga na wala tayong makitang ingay, baka nga bigla siya magpakita.
Kasi nga usually, di ba ganyan na yung mga beauty queens ngayon, wala talagang kaingay-ingay, tapos biglang nagpakita na lang bigla, no? So, ayun ang abangan natin, kung meron pa talaga na abangan sa 13. Sabi ni Love Polls, either hipon daw or sa Tikbalang Queen. Gusto niyo pa ba sa Tikbalang Queen? Gusto niyo pa ba siya? BC16, lalaban ba ulit sa Gazini? Pagpahingahin na din. Nakalaban na si Gazini. Pahinga na anak. May mga connections ka po ba na may alam na magpapakita sa 13 po? Wala po. Tsaka wala rin akong inaalam. Kasi nga gusto ko lagi na surprise ako. Gusto ko lagi na surprise ba? Ganyan. Surprise. Ganun. Si Ate Rina. Sino si Ate Rina, babe? Ate Rina. Ate mo siya? Thoughts sa crown ng Reyna. Ay, napag-usapan na natin yung kanina. Thoughts sa crown ng Reyna. 3 naman ang corona eh. 3 naman ang corona, so GG lang. Go lang. Rina Meyer. Masusundan si Kylie. Ang tagal-tagal na rin nirarally to si Reyna Meyer eh. Wala naman natutuloy eh. Kung sasali na lang. Diba parang 2022 pa eh. Naalala niyo 2022 pa Reyna Meyer. 2026 na wala naman lumalabas eh. Yun. Wait lang Ate Rina. Si boxing Rina Miss Earth. Rina De Los Santos ba yun? Rina Andrea De Los Santos, Miss Earth. Hindi mo ba masabi kung may laban? Tikbalang overrated. Nagagalit na si Noodle Anime. Overrated daw si Tikbalang. Actually, yun din dapat ang sasabihin ko. 1 decade nang lumipas, wala pa ulit tayong MI, pero parang malakas laban this year ng Philippines. Malakas naman yung laban ni Katrina Johnson based sa aesthetics niya. Kasi nga, diba, aesthetics ng MI, ganon. Communication skills, pwede rin naman. Si Mirna nga nag-4th runner-up last year na kaya. Si Katrina pa kaya. So, mukhang kaya naman. Pero again, manage your expectations. At least top 5, okay na rin naman. Sabi ni Jess Cortez, 1 decade nang lumipas. Yun nga, nabasa na natin. Lezor, walang Tarlac. What if Vera Dickinson daw? San Vera Dickinson? Rina din ba? Parang ano kasi, kung may isa pang nawawala sa Rina, kunyari, di ba, sabi nga, 22 yung kasali, tapos ngayon 21 pa. Kung may isa pang nawawala, parang dapat yung hanay na, yung nawawalang yun, dapat ka-level na nila Alexi, nila Angelica Lopez, para makompleto yung Brooks versus Lopez versus kung sino man siya. Dapat yung hanay na, yung alam mo yung solid, para maganda yung laban talaga. Maganda yung battle this 2026. So parang feeling ko hindi pa makakasabay dun si Vera. So pili pa kayo ng isa pa. Yeah. Alison Hetland, Sherwin Supra so far. Let's see. Pwede. Kasi height pa lang bentahin eh. Pero malay nyo kasi makuha ni Katrina. No, biglang mag-ibang ihip ng hangin. No, si Katrina pala yung makakuha ng next Supra after 2013. So kung makuha niya yung Supra, parang napaka-imposible na yung back-to-back. So tingnan muna natin kung ano yung magiging kakahinatnan ni Katrina. Pero malakas ang kutugo kay Katrina eh. Parang kaya niya eh. Parang kaya niya kasi. Sabi ni Riri, nope, Indonesia daw ngayon. Indonesia, nanalo na sila nung... Kailan nanalo yung Indonesia? 2024. Kakapanalo lang nila yung 2024. So parang malabo.
Gandang Pinay si Katrina, face card at morena beauty, sabi ni Jess. Sabi ni Joshua Sena, si Mirna ang kukompleto sana. Kung pwede. Kasi parang level-level na sila eh. Sabi ni January, Reyna Pilipinas kung wala si Brooks at Lopez, parang purok pageant lang. Ano si Klaway ko? Parang purok pageant lang. Kung wala yung dalawa, actually, hindi talaga siya exciting. Kaya naman tayo nabigyan ng alam niyo, para na-excite, nabigyan buhay na panoorin yung or abangan yung pageant. Kasi nga nandun yung dalawa. Kaya tayo na-excite. Pero yeah, tama ka. Kung dalawa lang, hindi talaga siya ganun ka-exciting. Love Polls, either Globe or Inter talaga. Hi Gwen, pero sana yung major, yung international para kasing ano eh. Yung international kasi parang ang labo na kay Gwen eh. Pero kasi nga, di ba, yung age, tapos next year pa siya lalaban. Kaya hindi mo masabi. Ayun, tingnan natin. Eliana, hindi Iliana. Si Eliana daw, pahinga na din. How about Jarina? Si Jarina, no, baka biglang siya pa yung manalo ng ng MI. Parang siya yung pag nakakabasa ko ng mga comment section, hindi ko lang alam kung hype lang ba o ano. Pero siya yung madalas laman ng social media na top notch. Even yung ibang mga vloggers pages, siya yung number 1. Si Jarina. Na pulido nga daw, plakado, ganyan. Tapos baka bilang siya pa, galing. Pero kasi nga, baka alam ng binibining Pilipinas na yung mga ganong looks. Anong tawag sa looks ni Jarina? Ano yung term? Yung hindi masyadong, offensive na term. Basta yung mga Indian ba na looks. Diba nga, pag sa MI, pag India daw, kaya hindi nila makuha yung crown kasi yung looks nga nila. Parang ayaw ng MI ng ganong looks. So, baka lang alam ng binibini yun ng org na baka hindi ganito yung looks na gano'n ng MI, baka hindi rin siya manalo. So yun lang medyo yung dehado dun, or yung medyo concern natin pagdating sa kanya. Yun. Si Sasha naman daw, Sasha kasi hindi ko masabi personally, for me hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay eh. Kung magra-ranking ako, nasa gitna lang eh. Hindi top notch, hindi number 2, hindi number 3. Nasa gitna lang, ganyan. Parang eto, kagaya na sabi ni Maddie, Jarina is overhyped, sabi ni Maddie. But sa totoo lang, body is not giving. So same thoughts din. Same thoughts din ako kay Sasha kung tatanungin mo ako. Parang ganun lang din. Kasi parang ang dami pang girls na mas okay, hindi lang talaga natin kilala. Binibini 16 Angelica Ebora. Iba nga sa pangalan ko lang kilala eh, pero hindi ko na kilala kung paano. Alam mo yun, hindi ko na natandaan. Ganyan. Wait lang thoughts on Binibini 17. Kanina ko pa yan nabanggit. Nasagot na natin yung kanina paulit-ulit. Actually, dumaan na nga siya dito sa ating live. So far so good. Maglalabas po ako ng hot picks, top picks. Abangan nyo po kung sino ang aking number 1, number 2, number 3, number 4. Popost ko siya bukas. Papanoorin ko lang tong final activities nila yung parade para maareglo na natin tong final hot picks natin. Sabi ni Rob, Hannah Arnold. Anong meron kay Hannah Arnold? Pahinga na din. Saan pag gustong isabak si Hannah Arnold? Pahinga na rin. Talaga ako yung decide. Sabi ni Joshua, yung Iloilo maingay din. Patricia Berda. Ano bang isang concern kay Patricia Berda? Ako sa kanya. Ganda-ganda ako sa kanya. Ang concern ko lang talaga yung height. Short side. Kasi kung papipiliin nga ako in my personal opinion, doon ako sa mga girls na nasa tall side kahit paano. Ang dami naman nila. Pare-parehas lang naman sila magagaling. Pare-parehas lang naman sila magaganda. Di doon ako sa medyo kahit paano nasa tall side. Ayun. May isang mukhang makokoronahan dyan. Kampante ko kay Pampanga. Kay Ann Klein Castro. Hindi ko lang alam kung anong corona makukuha noon.
Pero doon ako kampante na meron to. Imposibleng wala to. Jarina is overhyped. Ay, nabasa na natin. Sabi ni WTF Kevin, sayang daw si Ivy Padilla. Actually, yung nawala si Ivy Padilla, ang sumunod sa akin si Stacey De Ocampo. Parang siya na yung sumunod sa kay Ivy Padilla. So yeah, looking forward at Stacey De Ocampo. Hindi ko lang alam kung saan ko siya ilalagay sa ranking. Baka makapasok si Kat Supra kasi Rian ang designer. Ganyan ba yun? Ganyan ba yun, Jonel? Last year si Tara, Rian Fernandez ang designer niya. Ganun ba yun pag Rian Fernandez ang designer? Madi! Ayan, parehas daw kami ni Madi. OMG, same thoughts, Kuya Carl. Ganda ni Pampanga. Diba yung height? Tas yung ano mo yun, alam niyo naman kasi may kita mo yun agad eh. Pag nakita mo yung girl, may lukso agad ng dugo, masasabi mo talaga, ay, pwede to. Tapos ayun, ganun yung nakita ko kay Anne Klein. Tapos yung ano na sila, preliminaries, yung gala night na preliminaries, diba lumaban siya, ganun. Sabi ko, okay talaga to, yung hindi pilit ang galaw. Yung parang alam mo yun, may pitik ang galaw. Basta hindi pilit, tapos ang ganda, ganyan. Tapos national costume pa, national costume. Di ba napasali nga siya sa isa sa mga top 10 national costume. Kasi national costume niya, hindi pa bebe, palaka siya. Iba palaka, gano'n. Tapos yun, sabi ko, iba rin tong Anne Klein Castro. Kaya parang feeling ko may ano talaga to, may laban. Imposibleng ma-ignore yan. Kuya Ma, iba tayo, sino bet mo for the MUPH 2027? Gusto mo pa ba ng repeater for the MUPH 2027? Kasi ako parang hindi ko inaay ngayon ng repeater. Gusto ko bagong mukha. Kaya no to ano man tawag, ano ng term natin doon? Recycle, di ba ganun ang term? Recycle queens. So kung sino man yung mga bagong mukha sa 2027, yun. Di ba, gaya nitong year na to, di ba may Alison Hetland, ganyan. Kaka-discover tayo ng mga bago. Marian Arellano, sino ba yung mga bago ngayon? Yung mga bago ngayon? Simon Tinlupa, yung mga ganyan. Nakaka-discover tayo. Di ba, ang sarap pag may mga ganon. Yung mga nadi-discover kang bago. Jen Rose Abier. Yung sabi kong gaganda nito, tapos ang tatangkad ba nila? Ganun. Yung Blue Lagoon styling ni Ayan ni Kyle lang sobrang pretty. Oo, yung ano siya, yung may bag. Oo, dun ko siya unang napansin, si Ayin. Sabi ko, nag-evolve na ngayon si Ayin Yun na yun. Sana nga ganun yung maging styling niya, or malapit na dun. Maganda kasi yung makeup niya dun eh. Sana nga malapit dun yung maging styling niya sa finals, no? Feeling ko naman, papasok yan si Ayin. Semis, ganyan. Pero, hindi mo alam kung sa kanya ibibigay yung corona. Pero kung mamimili sila ng kokoronahan for the MI, malaki yung chance niya kasi nga yung age niya nga plus yung looks niya, lahat plakado naman ng galawan kasi nakita mo na yung pageant maturity sa kanya, mako-consider naman siya. Ang magkakatalo na lang dyan kung gusto ba siya na makoronahan. Kasi syempre, minsan, di ba, pag hindi talaga bet ng org, hindi talaga ikaw yun. Unless, mangyari sa'yo yung 2023 na kung sino yung talagang top performer. Yung top performer talaga, di ba, 2023. Kung sino talaga yung top performer, nag-perform, bet ng mga judges, taas ang score, siya talaga yung nanalo. Yun. Yung nangyari kay Mirna Esguerra, siya rin kasi yung pinakamagaling nun, kaya siya rin nakoronahan. Kaya, yeah. Katrina Johnson, siya rin kasi magaling nun. Plus siya na talaga yung pang MI, kaya sa kanya na binigay. So ngayon mukha naman ngayon wala naman talagang ano eh. Tama ba? Ngayon mukha naman wala talagang ka-MI. Alam niyo yun, parang everybody's ball game. Kasi wala talaga ngayon siya. Like nung kay Mirna Esguerra, tsaka kay Johnson, na sila yan. Mukhang wala talaga, no? So, madali, kaya yan ni Ayan. Kaya nga kanina ko pa sinasabi, kung gagawa ko ng listahan, si Ayan talaga yung ilalagay ko kasi nga kaya niya ni Ayan. Kevin, hello! Ayan po, o Ayan.
Any thoughts kay Britney? Kay Britney ay, sino ba si Britney Kaluya? Britney Kaluya Antique, binibini number 1. Babalikan ko ulit siya mamaya ha. Tingnan natin kung may sigit ko siya sa listahan. Errol fresh ba ako? Kevin, mayas ako. Huwag ka dito magtanong, i-message mo ako. Sabi ni Classy, do you think po makakonsider siya considering na ang bata pa niya? Ayin, 19 years old siya. Bakit hindi? Makakonsider 19 years. Ayun nga yung sabi ko kanina bentahe kasi nga bagets. Bakit hindi? Tingnan natin ha. Pwede rin po Bianca Bautista, MGI regular. Ang concern kasi ngayon guys sa mga bago, parang ang hirap MGI kasi tayo, parang ang hirap ipaglaban ng mga bago ngayon, yung mga new names. Yun lang yung concern ko sa mga new names. Kaya nga kung may mga kagaya naman nila Alexi, nila Angelica, yung may mga, alam nyo, may mga pangalan na talaga, as in yung may mga, alam nyo, may mga pageant experience na rin na malala. Mas priority or first choice or preference ko na talaga sila. Kasi nga, pagdating nun sa MGI, mahirap kasi ipaglaban pag walang malaking fanbase pagdating dun sa international pageant. Kaya, yun lang yung concern ko sa mga bagpad. Pero kung kaya naman nilang agad pangatin yung presensya nila, especially yung social media presence nila, at pagdating nila sa mismong Grand International Pageant, ay laban na sila with so many pageant fans na magrarally sa kanila, edi go lang ng go. So yun, kaya ayun nga yung pagdating ng MGM, preferred talaga natin yung may clout. Herlin All-Star, sabi ni Charlotte, hindi pa nga nagko-confirm. Pero wini-wish, inaano ko talaga siya, parang nag-hope ako na sana meron. May isa pa, para tatlo yung magbabardagulan. Diba? Brooks versus Lopez versus kung sino man siya. Thoughts ba kay Pampanga? Nasagot ko na rin kanina. Ang dami ng sinabi ko kay Anne Klein. Ang haba ng sinabi ko kay Anne Klein. Actually, parang number 2 ko siya. 1 or 2. Parang, kung gagawa ko ng listahan, parang between Anne Klein Castro or Ayin ni Kayla. Yung si Sasha ay kanina ko pa nasagot. Marami na rin akong sinabi kay Sasha. Misamis Oriental, wala na si Ivy Padilla. Kaya nabawasan ng tinik. Kasi malakas din sana yan si Ivy Padilla. Herol. Panalo sa Nazarena si Pateros. Uy, grabe ka naman. Grabe ka naman maka-issue jowa yung kapatid. Actually, kahit naman sabihin mong jowa or hindi or malakas sa management, siya nga yung susunod ko eh. Di ba sabi ko nga kanina, di ba? Si Angelica or si Lexi Brooks, MGI All-Star, siya yung MGI All-Stars. Now, sino yung mag-MGI regular? Yung dakilang alay. So, naiwan sa akin si Zea, tsaka si Kirsten. So si Zea, may concern lang ako konti kay Zea, kaya hindi ko siya pinili. Ang sumunod ko, si Kirsten na. So regardless kung may issue, yung nag-comment dito kanina, or bet ng management, si Kirsten na talaga yung susunod. Maniin niya lang talaga, galingan niya lang talaga, dahil malakas yung laban niya. Grabe, hindi rin madali ang laban ni Gwen, sabi ni Pandesal. Grabe, hindi din madali ang laban ni Gwen. Actually, hindi siya yung number 1 pag magbabasa ka ngayon sa mga social media. Ako na-appreciate yung yung ginagawa niya. Lahat yon, kahit yung preliminaries, diba? Kasi iba hindi yun na-appreciate eh. Hindi na-appreciate yung styling niya, ganyan, makeup, or kung ano may galawan niya, kasi masyado nga daw gigil na gigil. So, pagkatapos ng preliminaries na yon, nagbasa-basa ako sa mga comment section, sa mga pages, hindi talaga nila bet. Hindi siya yung nag-number 1. As in, parang wala nag-number 1. As in, hindi nila bet. Kaya parang hindi talaga siya yung number 1.
hindi siya talaga, hindi siya yung one to beat. At wala talagang one to beat ngayon sa Binibini. Kaya ngayon sabi ni Siasi, mahirap daw talaga yung laban ni Gwen. Yes, mahirap talaga kasi nga hindi siya yung naging one to beat. Siya yung sikat kasi galing siyang MUPH, mabigat yung pangalan niya kasi galing nga siyang MUPH. Pero hindi talaga siya yung one to beat ngayon. Kaya yes, agree, mahirap ang laban ni Gwen ngayon. Pero mali nyo nga, biglang siya pala, no? Biglang sa kanya ibigay, pero parang kasang hirap ibigay sa kanya international kasi nga yung age. Yung age nga, di ba? Tas next year pa siya lalaban. Kaya tingnan natin kung ano yung pwedeng ibigay sa kanya. Sabi ulit ni Kevin, confirm na ba yung Maureen Montaigne sa All-Stars? Sabi nila, dediretso na. Dediretso na. Hindi na yung lalaban pa ng national na Reyna Pilipinas. Ayun yung sabi, ha? Dediretso na. Kasi di ba alam niyo naman ng MJ All-Stars kahit ilan naman pwede sumali. Basta magbabayad ka ng registration fee na 100,000 kineso, 300,000. Makakasali ka na. So, kasi hodang 2, 3, 4 ang Pinay dyan, okay lang. Basta magbabayad ka. So, yung mga girls na ganyan, pwede nang dumiretso. Pero sa Reyna Pilipinas, may dalawa silang kukunin na MJ All-Stars. May dalawang franchise or dalawang kineso ang Reyna Pilipinas kung saan dun kukunin yung MJ All-Stars. So, may matik dalawang contestants na dun. Sabi ni Sir Locky, fake news. Ba nakasali sa MMD? Fake news po. Ang nakikita nyo atang mga edits ay edits ng mga pageant funnies. Wala namang confirmation yan unless i-announce siya ng organization on July 13. Okay? Sabi ni Happy, excited for Miriam Kiambawas Binibining Pilipinas host. Ay talaga ba? Mag-host si Miriam? Talaga, gusto ko siya makitang host kasi diba, lumaki ko nang naabulan ko si Miriam Kiambawa. Yan yung unang-una kong favorite. 1999 kasi siya yung una ko napanood na Binibining Pilipinas. Tapos napanood ko siya sa Miss Universe. Tapos nag-umpisa na ako maging pageant kanis. Kaya yeah. Manood talaga ako ng Binibini sa Sabado kasi nga Miriam Kiambao. Yeah, favorite ko yan. I think very sugal si Jarina sa Miss International since ayaw. Yun na nga sabi ko sa Lara kanina. Ayun yung mag-hold back or baka mag-hold back sa organization or sa management na koronahan siya. Kasi nga, yung physical attributes na baka nga, ganun din yung naiisip nila. Pero let's see ha. Kailan makikita ang departure? Kailan makikita ang departure arrival ni Katrina? Hindi ko alam. Wala pa rin ina-announce sa amin na, oh guys, bukas aalis si ganito ha. Bukas aalis si ganito, salubungan nyo, ganyan. Wala pa. Sabi ulit ni si Yatsi, Ayin. Sorry, Ayin ako ng Ayin ha. Hindi ko alam may Ayin. Ano ba? Ayin. Ayin versus Gwen versus Jarina versus Sasha. Thoughts mo po sa sagopaang ito? I'll go for Ayin. Sabi ni Maddie, it's between Ayin and Ann lang ang laban. Maddie, hindi yung banggit ko kanina, parehas talaga tayo ng iniisip. Gagawa talaga ako ng hot picks. Pag-iisipan ko mabuti kasi sila talaga ang 1 and 2. Kasi baka mabash na naman ako pag nagawa ko ng hot picks na mabash ako eh. Thoughts about Alexi? Sabi ni Kian. Thoughts about Alexi. Masaya ako na lalaban siya sa MGI. Kasi syempre, ibang flavor siya sa MGI kasi nga androgynous. And if ever, first time na magsisend tayo ng androgynous na look sa MGI, mapa MGI All-Stars man yan or yung MGI regular. And nakita kasi natin kung ano yung kayang gawin ni Alexi, diba, sa MUPH. Na kaya niya talagang mag-MGI na rampahan. So exciting siya. Nabebeta na rin naman ni Nawat yung mga ganun looks kasi nga si Porter, si Gana, diba, same sila ng beauty. Umarangkada naman hanggang top 5 eh. So ibig sabihin, bet naman ni Nawat yung mga androgynous looking. Pwede naman. So kayang-kaya yan ni Alexi. Siya na yan. Mapa-regular man, siya man ng Alay or MGA All-Stars, kaya niya yan. So may isang spot na yan panigurado kay Alex. Hindi niya papakawalan. Kasi nga syempre fanbase din, nasa kanya na.
Hindi na rin yan papakawalan. Same with Alexa, Angelica. Silang dalawa na yan. Angelica Lopez. Papakawalan mo ba yung mga yan? Yan yung mga winners ng mga pageant fans. Sabi ulit ni Siasi, laban mo yan. Si Aren, si Ayin. Baka nga baka kasi babash tayo, kaya abangan ko muna yung hotpicks ng iba. Sabi ni Siasi. So ayun, kayo ba? Ano pa bang mga bet nyo? Bukas ko na lang ipopost, i-upload yung aking hotpicks. Pero kanina, nag-upload ako ng 2 contents. Yes, nakagawa ko ng 2 contents. Sipag ko kanina. Gumawa ko ng Reyna na contents, tsaka nga ng Supra contents. Pero, gagawa pa ako ng isa pang contents, Mr. World Philippines. Sama kasi may mga nag-aabang ng sino ang bet mo sa Mr. World Philippines. So, gagawa tayo ng isa pang content for that pageant. Bukas na daw ang flight ni Katrina. Oh, talaga ba? Good luck. Sabi ni Maddie, si Ann Lorenzo daw ang Catriona sa trans. Sino nagsabi, Maddie? Naglolokan ba tayo dito? Elijah, nakita niyo po yung fake account ng Reyna. Yes, Elijah, actually isa ako sa maniniwala na dapat. Kung hindi ko lang nakita yung hindi ko nakita? Kung hindi ko lang nakita na yung ibang edits ay hindi naman mismong studio shot. Hindi naman mismong actual studio shot nung mismong nangyaring audition sa Reyna. Yung ibang edits sa lata mong kinuha dun sa ibang mga shoot ng girls during their respective pageants previously. Like for example, kay Krish na kinuha yun sa ibang brand na shoots. Ayun, Ukiki, nabanggit na natin to na baka hindi bigay kay Jarina. Sabi ni Happy, do you think mabobonggahan or mas bobonggahan ng Aika at Ronald King ang Binibining Pilipinas this year after their MUPH stint? Oo naman, bobonggahan nila yan. Tsaka syempre lahat naman tayo, or gusto naman lagi na nag-i-improve tayo, di ba, taon-taon. So mag-i-improve yan, for sure. Sabi ni Joe, from Baguio, Gwen, for me, Miss International. Yes. Ayun na nga, ulit natin ha. Parang hirap kasi talaga ibigay kay Gwen. And kung natatandaan nyo guys, si Gwen, Binibining Pilipinas yan nung 2022. Kung saan ang edisyon ng 2022 ay mahirap manalo, 'di ba? Isa sa pinakamahirap, or baka ayun na nga yung pinakamahirap na edisyon yung 2022 na mahirap manalo kasi lahat pwede. Tapos ang drastic ng cut no ng 2022. So, dapat isa siya dun sa mga contestants. However, withdraw ng candidacy. Baka yung taon na yun, baka yun na pala talaga yung chance niya. Baka dun siya makokoronahan. However, nag-withdraw siya. So, bumalik siya ngayon. Sa tingin nyo, kaya ba? Ayun. Pero ano pa rin siya? Number 3, 2. Ganyan. Doon lang ako nag-hold back sa nandito kasi si ganito, nandito si ganito eh. Tapos dalawa lang yung corona, kaya hindi ko masabi. Pero abangan na lang natin. Ano po thoughts nyo sa Crown sa Reyna Pilipinas? Ano daw thoughts nyo sa Crown sa Reyna Pilipinas? Wala naman. Okay na yun na puro grand lang ang corona. Kasi kung papasukan pa yun ng iba, lito-lito na naman tayo, parang circus na naman tayo dyan. Ang hirap kasi pag ang daming corona, yung circus talaga, yung parang pinopromote mo lang. Kunyari, Miss Grand Philippines, ang pageant Miss Grand Philippines. Tapos bilang ang daming title. Parang naging Miss Grand Philippines at iba pa. O kaya Miss Grand Philippines Circus. Kaya okay na yun. Focus lang sila sa brand. Ano masasabi mo sa crown? Ano bang crown na actual crown? Or title? Taki, miss you Kuya Carl. Yes. Miss you too. Nakabalik na po tayo ngayon sa pagla-live tsaka sa pagko-content. Kasi di ba tagal ko nawala. I think no. Given the year ng laban plus yung age limit. Sabi ni Maddie, I think no. Given the next year pang laban plus yung age limit.
Ayan daw sabi ni Maddie. Galit na naman si Maddie. Sabi ni Ukiki, feeling ko si Pampanga makakuha ng crown sa Binibining Pilipinas. Elijah, yung pinaka-crown po ni-reveal po ni Nawat. Yung design ng crown, hindi ko pa nakikita. Pero kung ano mga itsura ng crown, wala akong pakialam kasi hindi naman ako nitpicky sa mga corona. Kung anong crown yan, bahala kayo dyan. Basta mag-corona kayo, yun na yun. Bakit ka nawala? Nagpahinga, tinamad. Minsan may pagkakataong tatamarin ka talaga. Tatamarin ka. As in, tinatamad talaga ako. Nanonood naman ako, mga pageant. Ayan. Nakasubaybay naman ako. Tinatamad lang talaga ako. Ayan, sabi daw, pag tinatamad ka at gusto mo pahinga, magpahinga ka. Nagpahinga ka talaga ako. Hindi ako nagko-content. Tapos nagko-content lang ako pag may mga talagang pressing issues talaga na parang feeling mo. Kailangan mo mag-content. So, nag-content, nawala ulit. Nag-content, nawala. Pero ngayon, tatry ko ulit maging consistent. Kasi nakapagpahinga naman na tayo. Sino kaya maigpit na kalaban ni Bea? Puerto Rico. Bakit Puerto Rico? Sino daw pinakamaigpit na kalaban ni Bea? Puerto Rico. Bakit ang Puerto Rico? Kasi ang Puerto Rico po ay may history na nagko-corona sa sarili nilang lungga. 'Di ba? Nagko-corona sila ng sarili nilang lungga. May history sila noon. So, si Raul, siya pa rin ang may-ari ng Miss Universe. Baka bilhin na niya yung share ni Kunan, 100%. So, baka magkaroon ulit sila ng dayaan doon o kung ano man negosasyon, business. So, baka Puerto Rico ang pinakamahirap na kalaban ni Bea. Kaya yun. Baka mo 1, 2, 3 na naman. Actually, yung nakakabe. Yun yung nakakaba this year ulit sa Miss Universe kung may 1, 2, 3 ulit na magaganap. Ba't ang unti daw ng candidates ng Rina, sabi ni Win? Simply because walang interesado. Unang-una siguro napagod na rin yung mga kontesera sa atin. Kasi 'di ba, may Binibini, may alam mo 'yan, nag-MUPH, may Binibini, may Miss World Philippines. Kumbaga pagod na sila, paikot-ikot tayo. Pagod na, ganyan, pagod na. Tapos nagkasabay-sabay sila. So, siguro yun yung reason kung bakit wala talagang interesado for now. Kasi unang-una, yun nga, paikot-ikot. Pangalawa, magastos. Pangatlo, nakakapagod. At pang-apat, yung iba nakikiramdam kung sino yung makakalaban. Ngayon, kagaya ngayon sa Rinal, bila lumabas si Alexi, bila lumabas si Angelica, parang kung ikaw, magdadalawang isip ka ulit kung sasali ka ba o ano. Pero kung ikaw yung beauty queen or kondeserang gusto mo lang naman muna ng experience para exposure, carry lang. Ganun. Tsaka, karamihan naman kasi ng kontesera sa atin, di ba, ang gusto Miss Universe Philippines talaga. To be able to represent the country sa Miss Universe pageant. Yan naman ang bet ng iba eh. Top 5 Binibining Pilipinas 2026. Wala pa ako listahan. Gagawa pa ako ng listahan. Abangan nyo bukas. Sabi ni Happy, first edition pa lang kasi training pang Philippines. Siguro hindi ibibigay sa Pinas this year. Yes, isa rin yan sa dahilan. Tama si Happy na nakikiramdam pa yung ibang mga kontesera natin kung ano yung kayang i-offer ng bagong pageant na ito. Kasi nga syempre, unang bago, newest pageant. Bago pa lang yung organization, although kilala naman natin yung capacity, yung credibility ng owner na si Jojo Bragais, na alam naman nating okay naman, na magiging safe naman ang bawat girls or kung ano man. Pero yun nga, nakikiramdam pa rin naman sila. Kaya, ayan, first edition. Kaya yun. Sherlyn Budol for MJ All-Stars. Ayan, inaabangan ni Ika. Kuya Carl. Ano yun? Nasaan na? Kuya Carl, nagalit si Papa Jojo. Papa talaga. Dahil sa fake FB. Grabe. Hindi, may fake FB ba? Hindi ba sa TikTok lang? Fake TikTok. Grabe yung fake TikTok. Ang dami niyang followers. Nakakuha siya ng ganong followers. So, babaguhin na lang niya ulit yung account. Ibibenta. Marami ng followers, diba? Wala ganun talaga may mga ganun talaga hindi naman may iwasan na talagang may mga fake.
Pero yun nga, kung madali tayo mapapaniwala talaga tayo. Malilin lang talaga tayo. Ano po masasabi ako kay Binibini number 7 from Tansa Cavite? Hindi ko po siya natandaan. Sabi ni Happy, wrong timing din. Dapat hinintay matapos ang binibili para makapag-crossover. Pwede, oo. Kung sakaling nahintay, may mga magko-crossover pa dyan. At least itong mga magko-crossover, kahit pa paano nagkaroon ng exposure, no, maingay na or naging matunog na yung pangalan. So makakatulong na yun para sa candidacy nila for the Reyna. Pero kasi nga, syempre kung may timeline na kasi to, tapos nagkataon, nagkasabay, hindi na rin kasi pwedeng baguhin. Kaya, ganun yung naging system. Hindi po sasali sa MMD. Walang MMD. Yung nagsuot po ng hipon urong. Ha? Yung nagsuot ng hipon? Sino yung nagsuot ng hipon? Yung nagsuot ng hipon. Gusto ko yung national costume niya. Siya ba yung Tanza Cavite? Gusto ko yun. Di ba naging siya? One of the top 10 best national costume. Kuya Carl, sa Katrina ba, Miss Supra, unang sasabak international sa Big Six? Hindi. Kasi teka lang Big Six. Oo, siya. Grand International. Oo, siya na nga. Siya. Katrina. Hindi ba sasali sa Herlin? Hindi nga ni Jarina or Gwendolyn sa Binibining Pilipinas. Gwendolyn. Yung binibini kahit di ganun kaingay, marami pa rin gustong sumali. Iba pa rin talaga ang binibini experience kasi nga syempre legendary. History. Kasi nga, di ba, from 1964, mahalera ka talaga. Yung pangalan mo nasa Wikipedia. Simula 1964, tapos yung pangalan mo, ikaw yung from 2026, 2027. Yun na yung pinag-aagawan kasi dun, yung prestige ng national title na ikaw yung binibini. Kasi hodang makalabang ka international, or kung ano man, basta ikaw ay binibini. Yun na kasi talaga yung pinag-aagawan dun eh. Tapos Araneta Group of Companies, ganyan. Ano na status ni April Smith? Lalaban pa rin naman siya ng charm. Siguro mangyayari yan this December. Kaya abangan natin. Celestial may chance kaya si Katrina sa Supra parang hindi daw siya maingay. Gusto mo ba siya mag-ingay? Paanong ingay bang gusto mo? Hindi pa rin naman kasi talaga nagsisimula yung actual competition ng Supra. Pag nakalapag na yan sa Poland, mag-iingay na rin yan. Imposibleng hindi yan mag-iingay kasi nga Philippine sash ang suot niya. May chance kaya si Katrina sa Supra. Basa na natin yan. Sino Miss Globe nyo? Madami. Kaya ba ni Jojo masustain ang pageant? Ayan, sabi ni Happy. Kaya ba daw ni Jojo masustain ang pageant na yan? Malalim na bulsa niya. Ang Araneta ay nasa top 50 reaches. Masustain ang pageant hanggang hindi sa kanya kinukuha. Wait lang ha. Hanggang hindi naman sa kinukuha sa kanya yung franchise na grand. Masustain niya yan kasi for sure gagawa ng paraan yan. Hanggang hindi kinukuha yung franchise, go lang ng go. Ngayon tanong dyan hanggang kailan na nasa kanya yung franchise. Same mo kay Sasha ng Tarlac, nasagot na yung kanina. Sabi ni Jessie, Kuya, I don't think so na mag-back-to-back this year ang Philippines. Sa Miss Grand International event, malakas ang candidate natin. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Kaya nga kung sino man yung lalaban sa regular MGI, siya nga ang dakilang alay. Kasi nga parang imposible ang back-to-back-to-back. Pero kung iisipin nyo, sinabi ni Nawat last time na hindi daw imposible ibigay ang back-to-back. At nangyari nga, ibinigay niya nga kay Emma. Tapos, may statement ulit sinawat nito lang na hindi daw imposible ulit ang back-to-back-to-back. Dun sa opening ng Reyna Filipinas, sinabi niya yun eh. May statement siya na hindi naman daw imposible ang back-to-back-to-back.
So, kung magaling talaga yung girl, yung Philippine representative, baka ibigay niya. So, yun ang bangan natin kung sino man siya. Tingnan natin. Baka kung magaling naman talaga yung alay, baka ibigay niya din. Kung hindi mo mahanapan ng butas yung alay kagaya ni Emma, kasi si Emma wala ka na talagang mahanap na butas kay Emma. Yung lumabas si Emma sa evening gown, si Emma talaga yun eh. Hindi sa bagiging bias eh. Pero paglabas talaga ni Emma nung evening gown, kahit ayaw mag back to back, si Emma na talaga eh. Kaya tingnan natin kung ganoon din yung magiging alay ngayon. Sabi ni 1054 at saka kapartner niya si Nawat. Even Crown galing at may... Yes, yun nga. Kaya masusustain siya kasi nga partner talaga mismo si Nawat. Hanggat hindi tinatanggal dyan yung franchise, masusustain at masusustain yan. Kasi nga, partner mismo yung owner. Sabi ni Jessie JS28, okay na yun, at least may 2 crowns na tayo sa Miss Grand na matagal na nating inaasahan. Grateful pa din. Totoo, Jessie, kasi hindi naman din talaga pwedeng tayo at tayo eh. Siguro after 5 years, sige tayo ulit. After 10 years, sige tayo ulit. Pero hindi talaga pwedeng consecutive eh. Naka-off ba yung mic ko? Naririnig ko yung sarili ko eh. Bariya. Anong thoughts mo doon sa fake account ng Reyna? Nabanggit ko na rin yung kanina. Sabi ko, ako nga mismo, mapapaniwala na. Pero yung pinanood mo yung ibang video ng girls, like for example yung kay Krishna, nakita ko na yun sa ibang mga brand shoot nila. So, doon na lang ako bilang nagtaka na hindi ito yun na. Kasi nilip ko ulit yung number of following. Ang laki ng following. Tapos nagtaka na ako, ay hindi ito. Sasali kaya si Uliti si Gazini sa MGI? Sali kaya ulit si Gazini sa MGI? Hindi ko alam. Wait lang. Hello. Hindi ko alam kung sasali. Ayan na, mag-aalas 10 na. Naka-1 oras na ako. So magpapaalam na ako sa lahat ng mga viewers natin. Nag-post ako ng content. 2 content kanina lang. Mag-post ulit ako after nito. At bukas mag-post na ako ng aking Binibining Pilipinas Hot Picks. Yes. O siya, babalik ulit ako. Bukas magla-live ulit tayo. So maraming salamat. Bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru Carl Loyola.